Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong ito, makikita si Yep-ing na mariing ini-imagine na pinaligiran siya ng mga cultivator. Bakas sa kanyang mukha ang matinding determinasyon, habang inilalahad niya ang mahiwagang kaloob na natanggap mula kay Xiao Moxo, Supreme Chi Refining Technique, sinabing pinakamataas na Chi Refining Technique sa ilalim ng langit, at sa kanyang tinig na puno ng bigat, idinagdag pa niya, kapag lubos mong napagtagumpayan ito, maaari mong kalimutan ang Foundation Establishment o Golden Core Stages, kahit isang hukbo ng Golden Core Cultivators ay hindi na magiging banta sa iyo. Patuloy ang kanyang pagsasalaysay, at sa imahinasyon ay makikita ang kanyang sariling anyo, nakatalikod, nakatindig sa gilid ng bangin, nakaharap sa papalubog na araw. Sa ibaba, ang mga cultivator ay nakatingala, puno ng paghanga sa kanilang mga mukha. Sa antas ng cultivation lamang, hindi kalabisang sabihin na ang sinumang makakatalos ng sining na ito ay hihigit sa lahat ng cultivators, ngunit mariin niyang idinagdag, ngunit ang kapalit ay isang painang halos walang sinuman ang kayang tiisin. Sa kasunod na tagpo, makikita ang kanyang anyo na naglalabas ng bugso ng gintong enerhiya, tila isang Diyos na bumababa mula sa langit. Una, halos imposibleng makatawid ang isang karaniwang tao mula Chi Refining patungong Golden Core. Ngunit ang teknik na ito ay humihingi ng prosesong yun ng 36 na ulit, at sa kanyang tinig na nag-aalab, habang mas matibay ang pundasyon, mas dakila ang mga tagumpay sa hinaharap, kung ang reserbang espiritual na enerhiya ng isang tao ay umabot sa 36 na ulit ng karaniwan. Sa sandaling yun, patuloy na sambit ni Yep-ing habang makikita ang kanyang anyo na walang habas na bumubugbog sa mga nilalang, ang resulta ng labanan ay madaling mahinuha. Ikalawa, at siyang pinakamahirap, ang teknik na ito ay dapat maunawaan ng sarili. Dagdag pa niya, habang sa imahinasyon ay naglalakad siya sa isang espasyo na puro abstrakto ang paligid, ang gabay na nakasaad dito ay malabo at abstrakto, ibig sabihin, ang pag-usad ay nakasalalay lamang sa sariling pananaw at kapalaran. Sa susunod na tagpo ng ilustrasyon, patuloy ang kanyang tinig habang makikita ang kanyang anyo bilang isang makapangyarihang nilalang na nagsasagawa ng mga hand seals, tila Diyos ng digmaan na bumababa sa kalupaan, sa dakilang pag-unawa, ang immortalidad ay hindi ang wakas. Ngunit sa bigat ng kanyang imahinasyon, mariing napaluhod si Yep-ing sa lupa, bakas sa kanyang mukha ang pagkalugmok at sa kanyang tinig ang bigat ng katotohanan, sa mahina at mababaw na pag-unawa, kahit ang pagtatatag ng pundasyon ay maaaring maging imposibleng makamtan. At sa huling tagpo, makikita ang hagdanan patungo sa tuktok ng immortalidad, habang idinagdag niya, kaya't bagaman ito ang pinakamakapangyarihang cultivation art na umiiral, ang dalawang halos imposibleng kondisyon nito ang pumihil sa lahat hanggang ngayon. Sa puntong ito, makikita si Yep-ing na tila isang batong estatwa, mariing nakapako ang kanyang mga mata sa mga nakasulat na teksto ng cultivation method, napasinghap siya, at bakas sa kanyang mukha ang pag-aalangan habang nagbubulong, 36 na ulit ay hindi naman ganoon kabigat. May bago akong spiritual aperture na kusa ng sumisipsip ng enerhiya, marahil kaya ko ito. Ngunit bigla siyang napayuko, napakamot ng ulo, at sa kanyang ekspresyon ay lumitaw ang bigat ng pagkalugmok, mariin niyang winiwika, ngunit, comprehension, ako'y isang walang silbing nilalang, walang spiritual root, hindi ba't para na rin itong hatol ng kamatayan? Puno ng desperasyon ang kanyang tinig, dumadagundong sa katahimikan, comprehension. Anong comprehension ang meron ako? Sa sandaling yun, bahagyang napasinghap si Yep-ing, sabay hawak sa kanyang noo, bakas sa kanyang mukha ang bigat ng pagkadismaya, ngunit sa huli ay mariin niyang sinabi, kahit ano paman, hindi ko maaaring sayangin ang kabutihan ng senior sister, kakayanin ko ito, cultivate. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin na wala na sa kanyang harapan si Xiao Moxo, bakas sa kanyang ekspresyon ang pagkagulat at pagtataka, kailan umalis si senior sister? At sa kanyang tinig na puno ng determinasyon, mariin niyang idinagdag, dapat magsimula na ako agad sa pagsasanay, bawat segundo ay mahalaga. Ngunit bago pa man siya makapag-umpisa, isang boses ang mariing nagwikang, Little Junior Brother, napalingon si Yep-ing, at doon bumungad ang pagdating ni Su Changyo, bakas sa kanyang mukha ang kapanatagan, habang mahinahong nagsalita, matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ka na? Nang makita ito, walang pagdadalawang isip na humarap si Yep-ing, bakas sa kanyang mukha ang kagalakan, Senior Brother, bumalik ka na. Unti-unting lumapit si Su Changyo, mahinahong nagtanong, bakit hindi ka nagko-cultivate,
nagiging tamad ka ba? Bahagyang napa-atras si Yep Ying, mariing tumugon, hindi, binigyan lang ako ng gabay ng aking senior sister. Nang marinig ito, halos kumawala ang kaluluwa ni Su Changyu, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot, mariin niyang winiwika, senior sister. At doon, tila manulto siyang sinundan ng imahe ni Xiao Moxu, malamig na nagtanong, Su Changyu, kumusta ang iyong pagsasanay sa espada? Halos mawala ng malay si Su Changyu sa matinding kaba. Sa takot, walang pag-aalinlangan siyang tumalon at agad na inakay siya ni Yep Ying, habang pasiga na nagwika, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, hindi ba't dapat nasa seclusion ka, senior sister? Ngunit mabilis na tumugon si Yep Ying, wala na siya rito, senior brother, dahilan upang mapahinto si Su Changyu, pabulong na nagsabi, isang ilusyon. Nang mapagtanto ni Su Changyu na tila minumulto lamang siya ni Xiao Moxu, halos kalbuhin niya si Yep Ying sa matinding galit, bakas sa kanyang mukha ang pagkapikan, pasiga niyang sinabi, ikaw talagang pasaway, hindi ka ba marunong tapusin ang isang pangungusap ng buo? Agad namang humingi ng paumanhin si Yep Ying upang kumalma ang kanyang senior brother, ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin ang takot na nakaukit sa mukha ni Su Changyu, mariin niyang tinanong, puno ng pagtataka, senior brother, natatakot ka ba sa iyong senior sister? Nang marinig ito, bahagyang napailong si Su Changyu, bakas sa kanyang mukha ang pagkailang at pag-aalangan habang mariing nagwika, haha, ano ba ang pinagsasabi mo? Ipis lang ang nakita ko. Nang marinig ito, mariing napabulong si Yep Ying sa sarili, puno ng panunuya, mas nakakahiya pa yata iyon. Pagkaraan, bahagyang napaayam si Yep Ying, at mariing nagwika sa sarili, tila napagtanto ang katotohanan, si Xiao Moxu ang pinakamatibay sa lahat ng disipulo, dahil sa sobrang takot ni Su Changyu, kasabay nito, mariin niyang sambit, kung gayon, si senior sister talaga ang pinakamalakas na disipulo sa buong sekta. Agad naman itong sinang-ayunan ni Su Changyu, bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagkailang, habang mariing nagsabi, ang iyong senior sister ay tunay na pambihira, mabuti pa, matuto ka ng husto mula sa kanya. Dahilan upang mapang-isi si Yep Ying sa kagalakan ng kanyang narinig. Pagkatapos, kahit na kinakabahan, bahagyang inayos ni Su Changyu ang kanyang sarili, tumindig siya ng matuwid sa harap ni Yep Ying at kalmadong nagwika, tama, little junior brother, maganda ang tanawin dito, hindi ba? Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Yep Ying, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, nakapako ang kanyang tingin kay Su Changyu. Samantala, sa loob-loob ni Su Changyu, nag-aalab ang galit at inis, mariin niyang winiwika sa sarili, hindi ko pa rin masabi, sobra itong nakakailang. Dagdag pa niya, habang namumula sa matinding pagkayamot, paano nga ba hihingi ng isang senior ng direkta sa junior, nakakahiya? Sa sandaling yun, pilit na pinapakalma ni Su Changyu ang kanyang sarili, agad niyang inalala ang kanyang karanasan sa gubat, kung saan muntik na siyang mamatay, upang makahanap ng lakas ng loob. Mariin niyang sambit sa sarili, Su Changyu, nakalimutan mo na ba ang lahat ng nangyari sa Silent Forest Mountains, alin ang mas mahalaga, ang iyong dangal, o ang iyong buhay, bahala na. At sa sandaling yon, mariin na nagtanong si Su Changyu, bakas sa kanyang mukha ang pagkailang at pag-aalangan, kung gayon, little junior brother, habang wala ako, nakagawa ka ba ng mga pinta, baka nakasulat ka ng ilang tula. Agad namang tumugon si Yep Ying, walang pag-aalinlangan, habang bakas sa kanyang mukha ang pagtataka, mga pinta, oo, nakagawa ako ng 2, dahil sa kanyang narinig, masiglang ikinuyong ni Su Changyu ang kanyang kamao, bakas sa kanyang mukha ang matinding kasiyahan, habang pabulong niyang sinabi, tagumpay.